Girlies, what if everything is appropriate, but we just put boundaries? That's why it's becoming inappropriate. Kasi girlies, napanood ko lang, basta may napanood na naman ako, bakit ako na-inspired to talk about this. Kasi parang may point naman yun, no? Na parang, what if appropriate to sa'yo, pero hindi sa iba? Kasi they put boundaries to it. Kaya nagiging inappropriate for them, but for you, it's appropriate. You know what I mean? So you know what, girlies? This is Make It Happen Girl, a 10-minute podcast here in TikTok, YouTube, and Spotify. And I'm Joser I am Joser, a person with a lot of things to say. Yun lang naman, girlies. This is improv. Anyways, so yeah, girlies, na parang, let's talk about it. Na parang, ano ba yung napanood ko? I'm so sorry, girlies. Dapat pala, pag nagsusulat ako ng ideas ko, kailangan ko na maging specific about it. Or like, kung saan ko man nakuha yung idea yon. Or like, right? Oh my God, I hate myself. Na parang, sorry. Parang si ano lang, Kaya pa ba yun? Yeah, I think si Kaya pa ba, tapos si Charuth, parang ganun basta yun, si Charuth yung guest, tapos si Mr. Baurupo and Miss Charuth, yung about ng podcast na yun, parang ang pina-practice na nila now is to be specific. Na parang kung may, ano sila, ano ito? Kung may content idea na sila, parang gusto na nila isulat lahat. Like, paano. Para like, kahit hindi mo siya na-film ngayon, at least, pag i-film mo na siya, you still remember the scenario, you still remember the feeling, or like you still remember the flow of your of your content, which is I should start doing too. Kasi girlies, alam mo sa lahat ng alam nyo girlies, sa lahat ng improv ko, nakakalimutan ko na kung saan ko sila nakuha yung idea ko or what not, saan ko siya na ano. Kaya girlies, I hope next time na magsusulat ako, I hope complete pa rin yung ano. Kasi I do this improv just to, alam mo yun, parang to salo? I mean, I think to save. Kasi somehow, girlies, I have this, what you call this? This seasons of like, not improv. Parang, talaga yun talaga yung pinagdutuunan ko ng ano ng pagsusulat. Hindi naman pagsusulat kasi I do it in my iPad. Pero like, literally may mga ano sila. Pero I have lineups here ng mga ganon na video, na topics. Let's say topics. Pero, yeah, this is improv naman. Kaya, ang problem ko lang, hindi ko lang alam kung saan ko siya nakuha yung inspiration ko. Kaya parang, mm, anyways, girlies. Feel ko ang kulit ko na. Pero yung mga first video ko, hindi naman ako ganito. Pero grabe yung energy ko today, no, girlies. Parang, hindi breakfast person to, ah. Pero breakfast kasi yung work ko, girlies. So parang 2 AM pa lang gising na ako. Pero anong oras na ba? It's already 7:17. I should be sleeping as of now. Pero buti na lang off ko naman bukas. Pero grabe yung energy ko for today. Grabe, ano bang nangyari? Anyways, ang dami na napuntahan. Alam mo, ito yung ayaw ko pag nag improve ako kasi nawawala yung flow ko. I mean, I think that's the reason or that's the, what you call this? That's the flow? Yung flow, that's the thing about improv. Yung hindi mo naman talaga alam kung saan napapatunguhin yung topic mo, like Dog Show Divas. That's why I love Dog Show Divas kasi parang there's a lot of topic na maaano nila, discover nila or mahahalungkat nila habang nag-uusap lang sila, gano'n. So like, girl, ideal. Anyways, 'di ba nakalimutan ko na naman yung topic ko pero like, let's say, let's go back sa inappropriate and appropriate thing. Anyways, basta may napanood kasi akong gano'n na parang, yeah, may napanood akong gano'n na parang ang ano nila do'n, what if appropriate sa'yo pero sa iba inappropriate? And then do'n ko na-come up na parang, what if everything is appropriate but we just put boundaries on it kaya nagiging inappropriate siya. Which is true, 'di ba? Tama, mali. Tama. Tama, tama, dapat 'yan. Kasi sa totoo lang, girlies, may gano'n na ba akong moments na okey lang sa'kin pero sa iba hindi? Or let's say, ano ba yung mga example ng mga gano'n?
Sa mga girls siguro like or like men and girls, you know, the stereotyping and all that. Not totally stereotyping, but the rules of it and all that. For example, ano ba mga example natin? Hmm, ano bang example natin na parang nagiging inappropriate na sa girls and vice versa, naging inappropriate sa boys? Or siguro personally na lang, 'no? Personally experience na lang siguro kasi hindi ko naman puwedeng sabihin na ganito yung mga girls, ganito yung mga boys. Kasi girl, at the end of the day, iba-ibang tao, iba-ibang ugali, iba-ibang pananaw. Basta yun. So, I think, ano bang inappropriate para sa akin? Siguro yung mga unconsent, right? Even though sabihin natin introvert ako and I love canceling, pero yun yung natutunan ko siguro sa sarili ko na parang I hate, ditch. Tama ba yung word ditch? Or yung mga, basta yung mga nadi-ditch na moments or like yung mga hindi natutuloy na plano and all that. Parang before, I really love, ay naman I really love, like, ako kasi na tao, mabahay lang talaga akong tao. Mukha lang akong maingay, yes, maingay ako sa loob ng bahay pero hindi ako maingay sa labas, sa totoo lang. Kaya kung makikita niyo ako sa labas, wag niyong ano, dami ngang nagsasabing mataray daw ako, like, totoo ba kayo? Pero tignan mo yung mga nagsabing mataray ako, sila yung mga kaibigan ko ngayon. Which is I think most friendships start with that thing, right? Pero yeah, sila pa yung mga pinaka-close ko talaga sa totoo lang. So like before not totally I enjoyed, it's okay to me na mag-cancel kayo last minute plans. Pero like growing up, girl, that's shit. Na parang, girl, hindi mo respeto yung tao. Which is I get that. Hindi na nare-respeto yung tao if we ditch someone. I swear. Kaya tinigil ko na ang dating app. Pero anyways, we're not gonna talk about that. Pero yeah, I hate that. So inappropriate for me na parang, or like formality man lang. Let's say siguro 24 hours before your ganap, ika-cancel nila. Hindi yung, or like let's say siguro 5 hours, 2 hours before your ganap, sasabihan ka nila. Para, girl, yung tao magpre-prepare tapos kung kailan naka-prepare yung tao, tsaka kayo magka-cancel. Like, basta. Dapat mabait tayo dito sa TikTok kasi, hindi, dapat maging mabait pala tayo sa pod. Hindi tayo bad words and everything. Pero magba-bad words naman po talaga ako. Pero like, hindi dapat. Kasi, dapat appropriate to, di ba? Kasi, wala nga tong edit. Kasi like, continuous lang talaga to, girl. Sa totoo lang. Lahat ng pinopost ko, continuous lang talaga to. Anyways, yun nga, parang, ang pangit lang talaga. Yung mga disrespectful, which is, yun naman talaga may inappropriate, yung mga disrespectful. Kaya, sobrang ayoko na ngayon ng mga tino-toxic, ayun pala tino-talk ka na parang, girl, sana hindi ka na lang nag-oo or like hindi na lang kayo nagplano. Alam mo yung gano'n? Like ayoko na yung sobrang prep ko na ta's bigla kayong, girl. Pero before talaga may mga times talaga na sana hindi matuloy. Kahit naliligo na ako, sana hindi matuloy. Ta's hindi natuloy nga. Ay, sarap. Tulog tayo. Opo. Parang gano'n. Yun lang naman siguro, what if girlies, 'di ba? What if everything is appropriate? We just put boundaries on it. That's why it's becoming inappropriate. That's the tea. Eme. Pero yun lang naman sa akin, girlies. Pero sana we always, parang ano tawag ito? Sana we always still respect everyone with respect the boundaries, even though it's appropriate for us. Sana makiramdam pa rin tayo sa ibang tao kasi maybe okay lang sa'yo pero sa kanila hindi. Kasi that's what I learned from my friends din na parang, I think that's what one thing na nagpa-strong din sa amin mga friends ko na parang we put boundaries sa mga jokes namin, sa mga kung saan lang kami. Pero even though sabihin natin mga friends ko sila, pero like, girl,
we need to respect each other. We need to respect the others. So yun lang naman, girlies. This is Make It Happen Girl. I'm Zoser.